morning mga kamoma, nagtipon-tipon na naman ang mga anak kong apat ng paa dahil nag-aabang sila sa pagbukas ng kanilang pintuan. Mukhang bumabaha na nga sa loob ng kanilang kwarto mga kamoma. Tapos eto naman si Puti gusto na rin niyang lumabas. Pinapalabas ko rin naman si Puti mga kamoma, basta wag lang talaga siyang magsiga-siga kasi nga gumagawa rin naman talaga siya ng trouble. Ang saysay ng umaga ni Dengdeng at saka ni Tisoy mga kamoma, and bago yan maglalambing muna tayo dito sa panganay nating anak. Syempre kahit may edad na ito, kailangan pa rin natin siyang itop priority mga kamoma. So ayan, hihingi na daw siya ng pagkain, nagugutom, pero kailangan patungan mo muna ng Whiskas yung kanyang wet food. Tapos nag-meeting nga naman itong mga anak kong pusa mga kamoma. Hindi ko alam kung ano yung plano nila sa buhay, pero si Kuya Siwan ay nakaseparate dahil ayaw niya makihalubilo sa kanyang mga tropa. Today nga po pala mga kamoma ay may laro na naman si Bunso sa kanyang football. Very busy talaga ang mama niyo dahil sa mga anak kong tao at saka syempre sa mga anak kong apat ng paa. Medyo madami-dami nga ang obligation ng mama niyo, tapos may mga natatanggap pa ako na gusto ipapaampun sa akin yung mga anak nilang apat ng paa. Sana isipin niyo rin mga kamoma na wala akong shelter at nasa loob lang sila ng aking pamamahay. At higit sa lahat, sa totoo lang, full capacity na talaga ang mama niyo at halos hindi ko na nga rin talaga kaya. Maganda naman talaga silang panoorin sa video mga kamoma, pero in a real life talaga sobrang nakakapagod. At syempre yung health ko din na nakasalalay dito mga kamoma, at hindi lang din ako yung napapagod, syempre pati na rin yung mga kapatid at saka mga anak ko. Yun naman mga kamoma noon, nag-aaral pa sila tapos mag-aalaga pa sila ng mga pusa at saka aso. At sa totoo lang noon, dami ngang mga pag-alagala ng mga aso at saka mga pusa dito sa subdivision namin mga kamoma. Kung pwede ko pa nga lang sana kunin ang lahat, kaso hindi na talaga kaya ng katawang lupa ako. Kaya ang ginagawa ko na lang ngayon mga kamoma ay nagpapakain na lang din ako sa labas, kahit paano magiging gumaan naman yung loob ko. O di kaya nagbibitbit ako ng cat food at nilalagay ko sa loob ng sasakyan ko. Iiwan ko nga muna pala dito sa Bunso kasama yung kapatid at saka ang lolo niya mga kamoma, kaya mauna muna ako umuwi sa bahay. Dahil meron pa ako mga client na kailangan atupagin mga kamoma, syempre kailangan natin maghanap ng pera. Hindi kasi pwede na paupo-upo lang mga kamoma at huwag natin sayangin yung oras. Kailangan talaga natin magbanat ng buto since marami talagang umaasa sa atin. Kahit sabihin natin na may work din si Apa mga kamoma, pero iba din naman talaga kapag may sarili tayong income na hindi tayo umaasa sa pera ng ating mga banahers. Maganda talaga pag may extra income tayo para mabili natin ang luho ng ating mga anak na apat ang paa. Kinikilig talaga yung aso ng kaibigan ko ba kapag nakikita niya ang moma. Tapos eto naman si Kuya Nori, mukhang malungkot ang mga mata dahil gusto niya yatang lumabas. Eto talaga yung kailangan natin pag-ipunan niya pa mga kamoy. Mapapaayos itong area din ng mga aso. Eh sabi ko dati tama na yung apat yung aso ko dito sa loob ng bahay, pero syempre eto ba naman yung mga cute na ito, mapapano ka ba naman sa mga pagmumukha nila? Pero anyway, mag-stop na muna ako sa pag-rescue ng dog at saka cat mga kamoma. Focus muna ako dito sa kanilang lahat. And of course, lalo na nga itong kay Chuchay mga kamoma, kailangan din talaga siyang i-priority, lalo na si WD ang ating magandang prinsesa. Dahil napapansin ko kasi dito mga kamoma, yung iba mainitin na talaga ang ulo, pero yung iba mabait pa rin naman, katulad ni Gomdori, walang ka-problema, basta naalalagay pagkaon, fights na. Tulog is life lang yun ni iyaha, basta dili lang yun na mo siya samuk-samukon. Samantala, itong mga ibang kapatid nila at saka mga pamangkin nila mga kamoma, kay mga sipat, mga kaidiri ang uban, oy. Okay naman din sa kanya pagiging sipat nila mga kamoma, basta wag lang talaga silang magkakasakit. Hindi ko lang talaga kasi maintindihan na after kapo nila mga kamoma, yung iba nagiging suplado na, tapos eto si Puti, ay nako, nilalambing niya si Moma dahil gusto niya ngang pumunta sa labas. At si Mochi naman mukhang malalim yata ang kanyang iniisip mga kamoma, katatapos nun niya kumain, inaantok na naman. Okay din sana itong si Puti, no? Basta higa-higa lang, wag lang talagang gumawa ng trouble. Pero at least no, nakuha ko na nga din si Puti mga kamoma, dahil ilang beses na rin kasi kami nagtangka niya ni Apa na kukunin si Puti. Pero bago lang din talaga kami nagiging success, pero nung wala na si Apa. So after ko na nga nakapaglinis mga kamoma, gusto ko na munang mag-rest dahil pagkahapon susunduin ko na naman si Bunso. Pero ayan, habang nag-rest tayo, meron pang nagpapalambing. Very clingy na talaga ito si King B pag nakita niya si Moma na nakahiga. Oy,